Parang sa ngayon, attorney, hindi ko sigurado. Mukhang wala siya sa SOP, no? Nung mga nasa Mhm. public utility vehicles, kung ano yung mga dapat gawin. So, ano yung tingin po ninyo na dapat ma-include doon sa mga protocols sa sitwasyong kagaya nito? Actually po, lagi nating nire-remind yung ating mga stakeholders po talaga, especially doon sa mga transportation, yung different member agencies natin na magkaroon po ng disability sensitivity training. Kasi kung may awareness po talaga with that particular disability, 'di ba? Yung public po will be aware on how to handle persons with disability. Pero kung para do sa mga nakikinig ngayon, at least we should know the basics. Sabi niyo po kanina, lumayo. Kaya lang kasi ang iniisip ko dyan, kung lalayo at nandun kayo sa isang area na hindi ka naman talaga makakaalis kagaya ng bus, may tendency pa rin na magpatuloy sa pagiging agresibo yung PWD eh. How can you control that? If that's the case po, basic naman natin na ginagawa as a person is to contain violence. So the best po talaga is i-restrain natin to the most humane possible way. Pero Mm-mm. yun nga po iba talaga yung reaction natin pag nandun na kasi. Oo. So siguro po Galit na ang eh. pinaka-advice natin is to really have a awareness with regard to persons with disability. Dapat po tayong lahat as citizens we should know the different ways on how to handle persons with disability, especially with our disability laws. Okay, ito ho bang NCDA attorney nag-reach out na po dito sa victim at sa kanyang pamilya? As of the moment, sir, kinokontak po natin kung saan po yung anong PIDAW po yung under yung ating persons with disability. But as of the moment, sir, wala pa po akong Mhm. update kasi during the weekend nga po. So, tignan po natin kung ano po yung mangyayaring investigation with NCDA. Alright, sige po. Nag-reach out din po actually ho sa amin ding himpilan nga itong family po ng victim dito and nagkaroon na po ng mga ugnayan maging ang DSWD at ang DOTR sa kanila. So, sabi nga po namin, dapat po kasi ito'y maging aral sa ating lahat, no? So sa NCDA po, ano ang inyong balak ngayon sa usapin po ng ganito pong uri sa public transport? No? Train man yan, Maricel, bus man yan, jeep man yan. Opo, meron ho ba ditong dapat ng buuin na parang standard po na dapat gawin noong pong nagmamaneho, nung konduktor, kung yan po naman ay sa bus, kagaya nga ninyo, ang binabanggit nyo, dapat huminto sa tabi muna yung driver. Tama ba, attorney? Hinto ka muna sa tabi, sa isang space na pwede sa busway, and then humingi ng paumanhin sa mga pasahero siguro na may delay tayo dito kasi nga meron tayong isang PWD na dapat sana po tumawag ho kagad ng mga tauhan ng MMDA o ito pong ayak na ito para ho nila pagtulungan sa usapin po na kung paano po ang dapat na gawin doon sa PWD na kanila po namang mukhang nasukol na sa panahon na iyon, attorney. Tama po kayo, Sir Ted. Need po talaga yung proper guidance and guidelines natin dyan. So, a policy will be, siguro po, pag nakita na natin yung ating parang investigation po, tignan po natin kung ano yung mga proper protocol and at the same time guidelines with respect to yung mga ganyang violence nga po. Kasi naman po yan unexpected naman po na nangyayari. But technically, kailangan talaga yung awareness and training for our mga nagtatrabaho at then at the same time yung citizens natin on how to really react with persons with disability.